Isa pang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quezon and this is my devotion for today, January 30. And ang topic po natin for today is sensitive ka ba sa kasalanan or blameless? Ang scripture po natin for today is Job chapter 1 verse 1. Pinakaunang verse sa libro ni Job. Basahin po natin. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. So, yung context daw po niya, yung concept daw po ng blameless, unang concept is morally perfect in God's sight. The characteristics of those who follow God's word completely. So, sino ba yung unang pumapasok sa isipan natin kundi ang ating Panginoon, dahil siya po ay nagkatawan and siya lang po ay nakasunod perfectly dun sa order or sa commandments ng ating Panginoon. So, number 2 daw po, in relation na po dun sa verse natin ngayon, is the term blameless in the Bible does not always mean sinless perfection or being without any fault. Instead, it refers to someone whose life is characterized by integrity, wholehearted devotion to God, and sincere effort to live in disobedience to God. So, dito nga po sa Job, pinapakita, Job chapter 1 verse 1, na yung taong blameless daw ay hindi ibig sabihin na wala ng kasalanan. Ibig sabihin daw po yun is willing siyang ibaba yung sarili niya and accept na nagkakasala siya. And ibig sabihin po yun in continuous repentance and yung pagsunod niya sa ating Panginoon. Kunwari pa nagkakasala po siya, ay lagi po siya nagsisorry, lagi po siya humingi ng kapatawaran, and sa susunod na yun, hindi na kanya uulitin yung mga kasalanan na ginawa niya. So that means daw po na doon daw po natin matatawag na blameless yung isang tao, dahil nga po na siya po ay nagpapakumbaba and siya po ay nagre-repent, godly repent, and hindi po siya katulad nung mga ibang tao na sasabihin po nila ay inaccept ko yung kasalanan ko or tinatawad na ako ng Diyos sa aking kasalanan, pero ginagawa pa rin nila. So, ang tawag po doon is hypocrite. First teaching po natin for today is being blameless requires sensitivity to sin. Kagaya po na sinabi ko kanina na dapat po ay sensitive tayo sa sin. Hindi yung gagawin pa rin natin mga kasalanan na ginagawa natin, and hindi yung pagiging blameless. So, second teaching po is being blameless means fearing God. Ibig sabihin niya po na hindi naman po natin gagawin yun kung hindi tayo takot sa ating Panginoon. And of course, we must learn to fear God, kasi alam natin kung ano yung kayang gawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Dahil siya sa kanya po ito nagmula. So, number 3 or last teaching po natin is being blameless is walking with God. Ibig sabihin, kasama na po natin sa ating Panginoon sa bawat segundo ng ating buhay. And of course, being blameless po, para daw kung maging blameless ka, is continue to walk with God sa guidance ng ating Panginoon. Application is hate sin and everything evil. Lahat po, tagalogin ko na lahat po ng ating kasalanan is magalit po tayo doon, and of course, para hindi na po natin uulitin sa susunod. Examine your heart regularly. Of course, we must examine our heart kung sensitive pa ba to, or kalyo na yung nabuo, hindi na siya sensitive, hindi tigas na siya dun tayo. Hindi siya nag-reflect or hindi siya tinatamaan ng guilt or ng sin sa ginagawang, or hindi siya tinatamaan ng guilt sa ginagawang kasalanan. So, last application po natin for today is make your heavenly Father proud. Ibig sabihin daw po dito ay, of course, para po maging blameless is lagi po natin iisipin na dapat proud po yung ating Panginoon, dahil siya po ay nakatingin sa atin and lagi natin kasama sa bawat segundo ng ating buhay. So, ayun lang po. Ako si Godfrey Quezon. Sana po ay marami din natutunan sa
devotion po natin for today, January 30. Yun lang po, maraming salamat.